Kinumpiska ng mga otoridad ang humigit 70 milyong pisong halaga ng mga illegal na lead-acid batteries sa isang warehouse sa Quezon City. Ibinebenta ang mga hindi sertipikadong baterya sa isang car parts accessory store sa Binondo, Maynila sa halagang 2,000 piso. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sinalakay ng Task Force Kalasag ng Department of Trade and Industry at ng National Bureau of Investigation ang isang warehouse sa Barangay Manresa, Quezon City na tambakan ng mga illegal na baterya. Nadiskubre dito ang mahigit 20,000 lead-acid truck batteries mula sa 7 brand at dahil walang mga sticker, posibleng delikado ang mga ito sa mga consumer. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 74 na milyong piso ang halaga ng mga nasamsam. Nagkaroon po tayo ng test buy sa kanilang opisina sa Binondo at dito sa bodega nila. And then sa pagtulungan na nga sa DTI, Fair Trade Enforcement Bureau, nalaman natin na wala itong kaukulang registration, walang PS stickers and ICC markings. Ibinebenta ang mga baterya sa isang car parts accessory store sa Binondo, Maynila sa halagang 2,000 piso kada piraso. Physical store ang nabilihan natin at yun ang scheme nila, doon tatanggapin yung bayad sa store nila sa Binondo and yung pagtanggap mo ng battery ay dito sa bodega nila. Isa ito sa itinuturing na pinakamalaking huli ng task force sa kanilang operasyon. Kapag lagpak po ito doon sa laboratorio kasi may chemical analysis pong gagawin, substandard, hindi lang uncertified kundi substandard pong itong mga ito at agad po nating sisirain. Mga ka-A to Z, dito nga tayo ngayon sa isang warehouse sa Quezon City na sinasabing tambakan ng mga hindi lisensyado at mga substandard na baterya para sa mga truck. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang investigasyon kung saan nanggaling ang mga ito. Pero kabilang sa mga posibilidad ay ito ay isang kontrabando. Sa ngayon, selyado na ng DTI ang mga bateryang kinumpiska. Humaharap po sa investigasyon, binigyan ng 48 hours upang magpaliwanag ito pong may-ari ng warehouse o kanyang kinatawan kung bakit may hawak-hawak siyang mga ganitong goods. Kung hindi po satisfactory or hindi maganda ang kanyang paliwanag, tutuluyan po siya ng kaso, formal charge. Naglabas na rin ng closure order ang Quezon City LGU para sa warehouse habang posible ring mahatulan ng 2 taong pagkakakulong ang may-ari kung mapatunayang nilabag nila ang Product Standards Law at Consumer Act. Samantala, tumanggi naman ang tindahan sa Binondo na magbigay ng pahayag habang agad ding isinara ng mga empleyado ang tindahan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.